The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. Balik trabaho din daw agad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos isugod sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City kagabi matapos makaranas ng discomfort at isa ilalim sa medical observation. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, stable na ngayon ang kondisyon ng Pangulo at pinayuhan lamang itong magpahinga at sumailalim sa monitoring. Kaugnay dito, naglabas din ng video ang Malacanang ngayong hapon kung saan mismong si Pangulong Marcos ang naglahad ng kanyang kondisyon. I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Payo daw sa kanya ng doktor na maghinay-hinay sa pagtatrabaho pero aminado ang presidente na mahirap itong gawin dahil sa dami ng kanyang tungkulin. Nagbiro pa ang punong ehekutibo sa mga nangangarap na mawala siya sa pwesto. Huwag kayo muna masyadong excited dahil it's not a life-threatening condition. Huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Dahil sa pagkakahospital ng Pangulo, hindi ito nakadalo sa seremonya ng pagkilala sa mga Outstanding Young Men and Women o Choi M Awards sa loob ng Malacanang kaninang umaga. Kaya humalili muna sa Executive Secretary Ralph Recto. Samantala, kahit may pagtitiyak ang Malacanang na maayos ang lagay ng presidente, hindi na raw ito makakadalo sa isang event sa Ilocos Norte bukas, ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.